Isang magandang gabi po sa bawat isa. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa palatandaan ng tunay na born again. At dito ay isusukat natin ang ating mga sarili kung tunay nga ba tayong na born again, sapagkat ito ay mahalaga sa Diyos. Katulad ng nabanggit ko sa inyo sa Galatia 6:15, ang mahalaga sa Diyos ay hindi yung ating mga sinasabi, hindi yung ating mga pag-a-attend sa church, mahalaga po yon, kundi yung mga makikitang pagbabago sa atin, sapagkat ako'y naniniwala na kapag ka ang banal na Espiritu ay nasa isang tao, sigurado itong may gagawin. So sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa Iglesia sa Thessalonica, ay makikita natin ang isang katotohanan tungkol sa mga born again na ito, pero kailangan malaman natin kung ano ang background, ano ang nangyari nang ito ay gawing mission ni Apostol Pablo. So binasa natin ang mga talatang ito mula 2 hanggang 10. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang iglesyang ito ay talagang namamangha siya. Lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanila. Masarap pong ganong Kristiyano, ano? Hindi yung nananalangin si Apostol Pablo at nananalangin ng pagbabago, kundi siya po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat may nangyari sa iglesyang ito na iniwanan niya dahil sa matinding pagsubok o kaya ay sabihin natin persecution na inabot niya sa lugar niya yan. Ang kwento tungkol sa mission work ni Pablo dito sa iglesyang ito ay nasa Aklat ng Gawa. Siya ay hindi nakatagal doon sapagkat galit ang mga taga roon sa mensahe na kanyang ipinapangaral. He was so severely persecuted. Gusto mang mag-stay ni Apostol Pablo sa ilang saglit na panahon sa iglesyang ito, pero dahil sa pressure ng persecution, kailangan niyang iwanan ang iglesyang ito. So, ipinapalagay ng marami na sa lugar na ito ay 2 linggo lamang si Apostol Pablo. Pagkatapos may mga kumilala sa Panginoong Jesucristo o sa mensahe tungkol sa Panginoong Jesucristo, siyempre alam na natin ang ginagawa ni Apostol Pablo sa mga baguhang mananampalataya, na sinabi nga niya na sa lahat ng mga hentil ay ipinapangaral ko ang pagsisisi at pagkatapos ay ang pagpapabautismo para sila'y tumanggap ng banal na Espiritu. Sapagkat kapag hindi sumampalataya, hindi nagsisisi at hindi nalinis sa pamamagitan ng bautismo, hindi yan makakatanggap ng banal na Espiritu. So iniwan ni Apostol Pablo ito. Ano kayang mangyayari? Minsan ay may mga ganyan na dapat ay ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kaya. Malamang ay pinapakita ng Diyos kay Apostol Pablo na hindi siya ang tunay na mangangalaga sa iglesyang ito, kundi ang Diyos. Iniwan ni Apostol Pablo ang lugar na ito dahil din sa pressure na yan. At makikita natin ngayon ang galak sa puso ng lingkod ng Diyos na ito na nagpapasalamat lagi dahil sa narinig niya tungkol sa kanila. Sabi niya sa verse 5, ano ang dahilan? Bakit ganon? Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. So unang-una, itong mga taong ito, nung makapakinig ng Ebanghelyo, makikita natin dito na talagang matindi ang dating sa kanila. Iba ang dating. Malalim ang kanilang conviction. Ibig sabihin, matindi ang paniniwala nila na ang ipinangaral sa kanila ay katotohanan. Hindi sila nagkukunwari na kunwari ay nakangisi kay Apostol Pablo at pagkatapos nung umalis ay tapos na rin. Hindi po. Meron sinasabi si Apostol Pablo rito that the gospel came to you not simply with words. Sana po ganito ang mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Hindi yung parang dumaan lang sa kabilang tenga, pagkatapos ay lalabas sa kabilang tenga, wala na. Alam niyo ba kung bakit nagtatagal ang maraming Kristiyano na walang nangyayari? Yun po ang totoo.
Papasok ang salita ng Diyos sa kabila at lalabas sa kabila, tapos na. Mag-a-attend sa church at inaabot ng ilang taon na walang nangyayari. Ito ang dahilan. Hindi sila seryoso na makinig at tumanggap sa mabuting balita. Wala silang conviction. Tinatanggihan nila yung conviction nila. Kahit tinatamaan yan, wala lang. Dahil, alam niyo ang totoo, walang tulong ng banal na espiritu na nagbabago sa kanila. Pag ang tao ay hindi tama ang kanyang proseso ng kapanganakang muli, hindi talaga na born again, lalo na wala ang banal na espiritu dahil hindi totoong nagsisi, sigurado ko, bansot yan, walang mangyayari dyan. Kaya hindi ako porsigido sa sino man na tamad na alamin ang kalooban ng Diyos. Dahil kung ikaw ay tamad, abay tamad din ang banal na espiritu sa iyo. Kung ikaw ay ayaw mong makinig, abay, alangan namang pipilitin ka ng banal na espiritu, iiwanan ka ng espiritu ng Diyos, pababayaan ka niya. Yan po ang katotohanan na nakikita ko. So, iba po ang kaganapan sa buhay ng mga mananampalatayang ito sapagkat meron silang matinding conviction. Pag ganyan ang tao, laging uhaw sa salita ng Diyos yan. Gusto niya na makapakinig ng bago, pero hindi niya palalagpasin ng palalagpasin. Yan ang problema ng marami na nakikinig pero walang pagsasabuhay. And so sabi niya, you know how we live among you for your sake. Nakita nila ito kay Apostol Pablo. And so, sa saglit na pananatili ni Apostol Pablo doon, ay meron pong magandang bunga. Verse 6, you became imitators of us and the Lord. You welcomed the message in the midst of severe suffering and with the joy given by the Holy Spirit. Tingnan niyo po ito yung sinasabi ko. Sa gitna ng matinding pagsubok, suffering, ay hindi nila pinabayaan na ang salita ng Diyos ay malaglag o mawalang bisa o kaya ay walang kwenta. Iba po ang mga taong ganito. They welcome the message in spite of severe suffering. Tayo, pagka meron ng mga salitang mabibigat, umaatras tayo, hindi talaga magkakaroon ng bunga sa atin ang salita ng Diyos. So sa kabila ng sinasabi rito ni Pablo, severe suffering, matinding pagsubok, matinding kapigatian, matinding pasakit ang inabot nila dahil sa pananampalataya, nandun pa rin ang kagalakan ng banal na espiritu sa kanila. Tingnan niyo ito mga kapatid Alam niyo, yung may tunay na espiritu ng Diyos sa loob, kahit may suffering sa labas yan, meron niyang kagalakan at kapayapaan sa loob. Hindi po mawawala ang matinding kapigatian sa mundong ito. Ang mundong ito ay pabulusok. Pero ang mga tunay na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi mo yan mapapaatras kasi ang galak nila ay sa loob. Makinig kayo rito. Ang taong hindi na born again, kailangan niya ng entertainment, kailangan niya ng bola-bola sa church. Pag nag-suffer na yan, wala na. Tignan nyo kung meron kayong mga ganyang kasama. Kailangan mong bula-bulahin, kailangan mong i-entertain, kailangan mong gawan ng mag-comedy ka para sila ay nandoon sa church. Pero iba ang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ano man ang nangyayari sa kanyang kapaligiran, sa loob meron siyang kapayapaan at meron siyang kagalakan sapagkat iba yon. Yan ang kaibahan ng nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sa loob. Hindi mo yan basta-basta mapapatras. Maninindigan yan. Ganito ang iglesyang ito. Just imagine na nung iwanan ito ni Apostol Pablo, walang leader. Ang leader nila ay ang Diyos. Ang banal na espiritu na nasa kanila ay gumawa dahil sila man ay may kauhawan. Ang taong walang kauhawan sa salita ng Diyos, hindi na rin gagawa ang espiritu ng Diyos diyan. Hindi yan makakagawa at hindi yan gagawa kasi wala namang interes ang tao. Yan po ang isang katotohanan. Punta tayo sa verse 8. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, tingnan niyo ito
Kung titingnan nyo, wala pong discipleship process na nangyari sa kanila. Pero dahil sa matinding conviction ng salita ng Diyos sa kanila, sila mismo tinanggap ang ebanghelyo at sila mismo ay nangangaral. Ipinapangaral nila yung napakinggan nila na simple at makikita nyo na ang mensahe ng Diyos mula sa mga taong ito, mga taga-Tesalonica na ito, hindi na nga nahahadlangan ng mga pressure, mga pagsubok, mga persecution. Talagang ang salita ng Diyos ay umaalingaw-ngaw mula sa kanila. Ngayon, tingnan nyo, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? Meron silang apoy na mangaral sa salita ng Diyos. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me. Tingnan nyo mga kapatid, hindi yung 10 taon na sa church, hindi makapangaral sa labas, hindi makapag-preach ng mabuting balita. Ano ba yan? Kwentuhan ko po kayo saglit. Nung isang Sabado, ako po ay nagturo sa Korean Bible School. Gawain ko po na nangangaral sa bus. Tumayo po ako paglabas ng bus sa toll gate sa Alabang. At ako'y nagpasimulang mangaral. Alam po ninyo, itong ebanghelyong ito ay ebanghelyo para sa lahat, sapagkat ito ay tungkol sa kasalanan. Ang mabuting balita, kung tungkol sa kayamanan, sa kaginhawaan, kung tungkol sa mga pangangailangan sa mundong ito, hindi mabuting balita para sa lahat. Pero ang tunay na mabuting balita ay para sa lahat. Sabi ng mga anghel sa mga pastol, I bring you good news of great joy for all people. For all people. Mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat ay nangangailangan ng mabuting balita, sapagkat tayong lahat ay nangangailangan nito dahil tayong lahat ay makasalanan. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. So, yan po ang preaching ko. Medyo mabigat. At alam ko mabigat ito para sa mga unbeliever. Pero yun lang ang alam ko na ebanghelyo na magpapalaya sa mga tao sa kasalanan. Hindi ang kailangan nila ay yung Jesus na nagbibigay ng kaginhawaan sa laman. Nang ako ay, inaakala ko ay malapit na sa toll gate sa Kanlubang, ako ay nag-end muna. Pero napansin ko, yung bus ay pumasok sa gas station. So, tinignan ko at medyo malayo-layo pa. Alam nyo, paglabas niya mula doon, nung magkaroon ng inspection sa laman ng bus, paglabas niya mula roon, ako muli ay nagpaalam na itutuloy ko ang aking pangangaral. Mga kapatid, nangaral po ulit ako hanggang doon sa SM ng Kalamba. Walang imik ang mga tao. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako manghihingi ng limos o buloy, pero hindi ko kayo entertain. Makakapakinig kayo ng totoong mabuting balita na maging anumang relihiyon ay sasagasaan nito dahil ito ay tungkol sa kasalanan. Maraming relihiyon sa mundong ito hanap buhay kaya hindi niya tinatalakay ang laban sa kasalanan. Now, bumaba ako doon sa Los Baños. Akala ko wala na yon, tapos na. Pero nung ako'y pauwi na, yung bus na sinakyan ko ay yun pa rin ang bus na sinakyan ko. Pero hindi na po ako nangaral dahil ako po ay nagturo sa araw na yon. Yun ang pinuntahan ko sa Los Baños, Laguna. Nung ako ay sumakay, yun din bus na yon ang nasakyan ko. Nagpahinga po ako sa bus. Nakapikit at nang dumating ako sa Alabang, bumaba po yung driver. Nung ako ay naglalakad sa may harapan, nandun siya sa harapan. At alam po ninyo, nung magkita kami sa mata, sumaludo po sa akin. Sumaludo po siya at nakangiti sa akin. Doon ay na-encourage ako. Kilala niya ako na ako yung nangaral ng umaga. Maganda po ang kanyang response. Driver po yon. Actually, kilala rin ako nung konduktor dahil sabi niya sa akin, nung tinanong ko, ngayon, nakailang balik na kayo? Sabi niya, ngayon lang po. Meron pa kasing nauna sa amin na So, ibig sabihin ay kilala niya ako nung nangaral ako. Anyway, mga kapatid,
Alam niyo, kung hihintayin ko lang ang mga kapwa ko o mga kasama ko o mga kapwa ko sa church para ako ay mangaral din, walang mangyari sa buhay ko. At tandaan niyo yan, pag hindi ka kumilos sa iyong pananampalataya at napapakinggan, darating sa panahon na walang mangyayari sa buhay mo dahil hihintayin mo ang mga tao. Naku po, hindi lahat ng nakakapakinig sa salita ng Diyos ay merong malalim na conviction na gagawin niya yung kanyang napapakinggan. Marami dyan ay religyoso. Religyoso na anuman ang kanyang mapapakinggan, papasok sa kabila, lalabas sa kabila. Isang dekada na walang nangyayari, 2 dekada na walang nangyayari, tumatanda na, puti na ang buhok, mamamatay na, walang nangyayari. Anong gagawin mo sa ganyang mga tao? Hintayin mo sila. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, walang mangyayari sa buhay mo pagka naghihintay ka sa tao. Pero kung may conviction ka sa banal na espiritu at susundin mo, sinisigurado ko, magiging kasangkapan ka ng Diyos sa kanyang ubasan. So tignan nyo ang mga mananampalatayang ito. Iba. The Lord's message rang out from you from Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Nakilala kayo sa kung saan-saan. Sabi niya, therefore we do not need anything to say about it. Si Pablo sabi niya, alam nyo, hindi na ako kailangan mangaral pa dyan. Nakapakinig na ang mga tao sa inyo. Mga kapatid, kapahingahan para sa akin yan, na marinig na kayo na ang gumawa ng isang bagay na dapat kong gawin. Pero dahil kayo ay nagtataglay din ng espiritu na katulad ko, kayo ay nangangaral at hindi na ako kailangang mangaral sa kanila. Hindi na ako kailangan magpagod pa. Maraming salamat sa inyo. Tingnan po ninyo. Yan ang mga palatandaan na nagtataglay ng espiritu ng Diyos. Sa verse 9, sabi niya, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned from God to idols to serve the living and true God. Mga kapatid, baka meron kayong Diyos-Diyosan. Alam ko, wala. Pero tingnan nyo i-check nyo ito. Kung wala kayong Diyos-Diyosan, meron kayong paglilingkuran. Ano man ang pinaglilingkuran mo, either yung sarili mo, either yung church mo, simbahan mo, either yung kung ano-ano, pwede mong maging Diyos yan. Itong mga mananampalatayang ito, dahil sila ay tumalikod sa kasalanan at naglingkod sa Diyos, sa tunay na Diyos, makikita natin na iniwan nila ang kanilang Diyos-Diyosan. Sino mang hindi naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sino mang hindi naglilingkod sa Diyos, na nagsasabing born again siya, nagtataglay siya ng Espiritu ng Diyos, huwag niyo akong lokohin. Wala kang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos mo ay sarili mo, idol mo, sarili mo. Na kung ayaw mong gawin ang isang bagay, hindi mo gagawin kasi ang idol mo, sarili mo. Kung ang Diyos mo ay ang Diyos, ilalagay mo sa panganib ang buhay mo sapagkat alam mo na ang Diyos na ito ay kaya kang iligtas sa anumang bagay kung gusto niya. Karapat-dapat siya sa buhay natin sapagkat siya ay naglagak ng kanyang buhay, nagkatawang tao para tayo ay magkaroon ng buhay. Kung iingatan mo ang iyong buhay, mapapahamak ka. Sinabi yan ng Biblia, hindi ako. Sino mang nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Subalit, sino mang mawawalan ng buhay dahil sa Ebanghelyo at sa Panginoong Jesucristo, ang magkakaroon nito. Bakit ang daming Kristiyano, tagal-tagal na, wala kang marinig na pangangaral sa labas? Alam nyo, yung mga nakikita ko, pag ikaw ay nangangaral sa simbahan, huwag mong sabihin na hindi yan ginagawa ng mga relihiyoso. Maraming mga preacher sa loob ng simbahan na walang tamang pamumuhay, wala sa tamang relasyon sa Diyos. Pero dahil meron silang interes na mapuri sa loob, diyan lang sila. Subukan mong lumabas. Ilagay mo sa panganib ang buhay mo. Kung hindi mo nagagawa, para yung nagpapakitang gilas ka sa loob pero sa labas, hindi mo nagagawa. Yan ang katotohanan sa maraming Kristiyano. And so, sabi niya, for they themselves, verse 9, report what kind of reception you gave us.
They tell how much you turn to God from idols to serve the living God. Iniwanan mo na ba lahat ng Diyos-Diyosan mo? Marami po tayong Diyos-Diyosan. Sa Colossians 3:5, ang pera ay pwedeng magiging Diyos-Diyosan. Maraming Diyos-Diyosan sa mundong ito. Pwedeng maging Diyos-Diyosan ang tiyan, hindi ka makagawa. Basta anumang humahad lang sa iyo para paglingkuran ng Diyos, maging ang sarili mo, pwede mong maging Diyos-Diyosan. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, ay dahil meron kang ibang Diyos na pinaglilingkuran. Meron kang pinaglalagakan ng iyong panahon at hindi ang Diyos na nagsugol ang kanyang bugtong na anak para iligtas ka. Mahiya ka sa Panginoon. Anumang pagkarelihiyoso mo, hindi karapat-dapat sa Diyos. Maraming ganyan. And then sabi niya, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from His coming wrath. Bakit ito sinasabi ni Apostol Pablo na maililigtas sila sa puot ng Diyos? Abay, tingnan nyo, mga kapatid, tingnan nyo ang buhay nila. Itong pag-asa nila ay tama. Hindi yung pag-asa ng marami na walang ginagawa, walang paglilingkod, walang tamang pamumuhay, lahat ay walang palatandaan ng banal na Espiritu, umaasa na maliligtas. Sasabihin ko sa iyo, dinadaya mo lang ang sarili mo, hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, may iba kang pamumuhay kaysa sa mga relihiyoso sa loob ng church. Mamili kayo mga kapatid kung sino ang paglilingkuran nyo. Kanino nyo ilalagak ang inyong oras panahon. Hindi rin tayo pwedeng Bible study, aral ng aral, walang nangyayari. Mga kapatid, hindi po ganyan ang buhay ng Kristiyano. May application ang ating mga natututunan. Hindi pa huli ang lahat. Habang meron tayo na papakinggan na pagtutuwid sa ating pananampalataya at tayo ay handang kumilos, may mangyayari sa ating buhay. Ulitin ko, kung hihintayin mo ang mga kasama mo sa church na matagal na sa church, praning ka ba? Praning ka ba? Ganyan na sila noon pa, ganyan na sila matagal na, ganyan na sila noon pa, ganyan na sila matagal na. Yan pa rin ang kanilang gagawin. Pagkatapos susunod ka sa kanila. Sige ka, madadamay ka sa kanila. Sabi ko nga dito sa amin, pag ganyan kayo, huwag nyo akong idamay sa estilo ng pamumuhay nyo. Huwag nyo akong idamay sa estilo ng pananampalataya nyo, walang nangyayari. Ako, gagawa ako. Kung ayaw nyo sumunod sa akin, kung ayaw nyo akong sabayan, hindi ako magpapapigil sa inyo sapagkat alam ko kung sino ang aking pinaglilingkuran. Nawa, mag-isip-isip po tayo. Huwag kayong umasa at maniwala na basta na lang aakyat sa langit ang mga tao na ayaw sa pamantayan ng Diyos. Itong mga bagay na ito ay naisulat para halimbawa sa atin kung sino ang magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na nagpakasakit, na iwanan ang kanyang kaharian sa langit, nagkatawang tao, ihain ang kanyang sarili bilang handog, alipustain ang kanyang mga nilalang. Yan ang ating pag-asa sapagkat siya ay muling nabuhay. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong lahat. Hinihiling ko po na nawa ay pakinggan niyo mulit itong mensaheng ito. At kung kayo ay may conviction pa, sa napapakinggan ninyo, subukan ninyong sundin upang maranasan nyo ang galak ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay boring sa pananampalataya, huwag ka nang mag-Kristiyano. Masarap ang pananampalataya at yan ay makikita na handa mong ihain ang iyong buhay alang-alang sa iyong pag-asa. Isa pang magandang gabi sa lahat. Baka ito na nga ang aking pagwawakas. Sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos sa ating mga bisita ngayong gabi. Ipagpaumanhin po ninyo, pero ito po ang katotohanan. Mabigat po yan dahil hindi po madali ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Narinig ninyo na siya ay nagpakasakit, ibigay ang kanyang buhay para lamang tayo iligtas at hindi maaari sa kanya ang sinasabing parang segunda manong pananampalataya. Salamat po sa ating Diyos na buhay.